trabaho na. Come on. Uy! February 2 man din. Tapos na to. Tapos na rin siya. February 5. Okay, katulgon ko. Ay, salamat. May galingan pala sa suksore. Galingan sa rice. Pangbibing ka. Like 300 reals. So, 8,000. Oh my God. Kamahal. Hello guys. Hello guys. OFW from Saudi Arabia. Guys. Guys. We are going to for good na. Starting to business na. Nauumay na ako guys. Nauumay na ako sa work abroad. Parang nasa rat race ako. Hindi ako makaalis-alis dito guys. Shara. Buwagin ta. Makapag for good na nga. Para maiba naman ang world. Noon, naging vendor ako. Gusto mag-abroad. Ngayon, nagsasawa na. Going home, going home. Sudarshani. Kasi 24 years na rin ako nag-abroad. Ano ba yan? Hindi na makaalis-alis din eh. Kasi noon, nang nagnegosyo ako, hindi ko pa alam yung mga technique. Yan. Yan po, yung aming attire. Mag-uwi na tayo at magnegosyo na. Go back to our dating gawi. Magbibindor. Para maiba na naman ang life. Bindor ako noon when I was 18 years old. Tapos nag-aaral. Now, I'm going back to Bindor. At kailangan may goal na ako. Kasi noon wala akong goal. Basta tinda-tinda lang. Bahala na. Kasi hindi naman sa akin yun. Sa kapatid ko. So now, sariling puhunan, so sariling discarding, lahat-lahat. So we try our best. Imagine, I'm 24 years of service. We go from different countries. So thank you sa mga mentor ko. Na nagkaroon ako ng goal. And gagawin ko na po sa pag-uwi. Todo na po. Okay guys, mga ka-OFW, guys, huwag po kayong matakot. Kasi alam ko ganyan kayo. Natatakot kasi kayo dahil malaki ang sweldo nyo. Nag-comfort zone na kayo sa sweldo nyo. 20,000 while if you are in the Philippines is only 5,000 for the DH. Domestic helper. Katulong doon sa Maynila is malaking 5,000 lang po. So kaya kayo hindi natatakot po kayong for good. Pero sa totoo lang, magninegosyo kayo at natural naman yung sa umpisa talagang sa maliit pa. So step by step, marating din natin. Guys, mag for good na po, mga DH po. Alam natin, sanay na po tayong mag-ipon. Kung kaya natin dito bumili ng load ng 100 real sa Pilipinas yan, 1,500 pwede na po nating ipupuhunan yan sa palengke. Or mag-alaga kayo ng baboy kung mayroon kayong malaking farm, example in the Bukidnon areas, mag-alaga kayo ng baboy while magtatanim kayo ng sa farm. Tapos iyon, magninegosyo kayo, enough po yan guys, step by step. At kailangan mayroon tayong goal. Kasi kamukha noon, bindor po ako, wala akong goal. Basta lang, magtitinda kaya walang narating. So,
now, I'm very thankful for those mentor I'm watching for YouTube. And nabubuo na po yung aking pangarap at desisyon na po, uuwi na po. Go na, go na, go na po. Thank you very much for Boss RDR, Boss Angel Lopez, Boss Hasis Mahada, Coach Ras, Yuson, really, nagpapadagdag kayo ng tibay ko. Kasi noon talagang I'm very afraid na magninegosyo po. Kasi nagtitinda po ako, laking palengke po ako. Yun nga lang, wala akong goal. Because before, pag nakita ko kasing abroad, yung kapitbahay ko, nakikita ko kasi, feeling ko, parang ang sarap. Kaya, sinubukan ko. Ngayon, so 24 years na, parang kailan lang, na vendor ako noon, parang kailan lang narating ko na at nagsasawa na rin ako sa kaka-abroad, sa kakasakay ng aeroplano. So, go back to the reality, back to vendor. And kahit pa paano, yung number 1 ko noon, ngayon naman is number 2. I mean, kung before is talagang wala akong puhunan, maliit yung puhunan. Ngayon may puhunan na ako. Kunting drive lang po kung paano. Yung marketing, sa marketing po, ayun, magaling tayo magtinda kasi laking palengke tayo. And nasanay din ako sa parents ko noon na magtitinda. And also, very thankful sa mga coach, sa mga mentor. Kasi nga, hindi ko po alam na may goal pala, may tatargetin pala. Palibhasa, hindi kasi ako sariling puhunan. Ginagawa lang akong tindira ng aking kapatid. So now, na-develop na po yung aking ideas. Okay guys, thank you so much. And I'm going to go home na for starting my new destination, magnegosyo. But for first, I'm starting in my house. Kasi wala ang rent. So, online din. And inshallah, I continue my fishing boat. But first, decision and to invest myself sa marketing, sa money flows kasi wala, gastador ako. So, kailangan mamastirin ko muna yung aking sarili, yung pagka-kuripot. Kuripot nga dahil wala namang pera at saka hindi na po ako takot magnegosyo kasi wala na nga. Wala na pong mawawala kasi wala na nga. Pero I try my best. Still, I'm very positive. You know what? I'm 24 years in service of abroad, but I'm interested, not the same other OFW, only first time and afraid to the second time for abroad. For me, I'm still interesting. Hindi pa rin ako nagsasawang magtatrabaho. Still, akala mo yung first time lang akong OFW. Hindi po ako nagsasawa, hindi po ako natatakot. Halimbawa, kamukha nung iba, first of 2 years, first of contract finished, di na babalik kasi takot. Ako hindi po. Still interesting, still energetic na magtatrabaho. Positibo po. So, go, go, go. Thank you po everyone, mga ka-OFW. Mag-for good na po tayo guys. Magbindor na po tayo guys. Tama na po yung ating narating na ibang bansa at nasubukan po natin ang buhay ng mga mayayaman, yung ating mga employer na royal family. Pero at least may experience tayo na masarap pala ang may kaya at mahirap ang maging mahirap. Kaya gagawin po natin, pipilitin natin ang sarili na aangat. Kasi sabi ng Panginoon, sa atin ang gawa, sa Kanya ang awa. Kaya go na, go! Okay guys, thank you so much.